Kapag tayo po ay babiyahe sa malayong lugar, napaka-importante ang mga bagay na dadalhin natin. Lalo na sa panahon ngayon, pag pangmalayuan ang mga biyahe natin. Kailangan mo bang mag-outside country? Or may ibang outside of the place ka na sa ibang lugar na pupuntahan? Pangmalakas ang dalahan ang gagawin mo. Lalo na sa panahon ngayon, kailangan mo pa ng meron ding checklist sa mga damit na susuotin, sa perang gagastusin, at sa mga gamit na dadalhin. Pero ang Diyos, tinuturuan tayo ngayon patungkol sa ating paglalakbay dito sa ating buhay. 2 words. At ano yun? Travel light. Travel light. Bumiyahe ng magaan. Jesus said in today's gospel reading to His appointed 72 other disciples, He said, "Carry no money bag, no sack, no sandals." Huwag kayong magdala ng lalagyan ng salapi o supot o mga sandalyas. Parang pinapunto sa atin ni Jesus na huwag na masyadong maraming dadalihin. Wala nang kailangan pang dalhin iba pang bagay. Yung kailangan lang at sapat na. Pero kung lalaliman natin pag ninilay ngayong araw na ito, hindi lang naman ito patungkol sa literal na paglalakbay natin sa iba't ibang lugar. Hindi naman ito patungkol sa kapag may pupuntahan ka, wala ka ng ibang dadalhin. May mas malalim pa na imbitasyon ang tinuturo sa atin ng Diyos. At ano yun? 2 words ulit. And these 2 words are divine providence or God's providence. Sa tingin ko at alam ko, narinig niyo na pong itong mga sumusunod na kataga. The Lord will provide. God will provide. Ang Diyos ang bahala. At ito ang tinuturo sa atin ngayon ng Diyos, magtiwala tayo sa Kanya. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. We trust more in our Lord. At sa paglalakbay natin dito sa mundo, patungo sa kalangitan, ang Diyos panyaya sa atin, magtiwala lalo tayo sa Kanya. Ang Diyos, nagbibigay yan ayon sa pangangailangan. Kaya po kapag nananalangin po kayo ng ilang taon na at hindi pa binibigay sa inyo ng Diyos, ibig sabihin, hindi nyo po yun kailangan. Kaya mga kapatid kay Kristo, ang Diyos nagbibigay ayon sa pangangailangan at alam na alam niya kung anong kailangan mo. Kaya anong dapat natin gawin, mga kapatid kay Kristo? God's providence. Magtiwala tayo sa Diyos, siya ang bahala sa atin. Alam na alam niya kung anong kinakailangan natin sa paglalakbay dito sa buhay. Ang gagawin natin, magtiwala, umasa, at magpaubaya. Sa Diyos tayo magpaubaya dahil hindi niya tayo ipapabaya. Sa Diyos tayo magpaubaya dahil hindi niya tayo papabaya. Now in silence we pray. Dearest Lord, help us to trust you more in your divine providence now and forever. Amen.